Good morning mga groomers. Once again, this is Free Sinisa and welcome to my vlog. So mga ka-groomers, our content for today, this is being requested by one of our subscribers. So according to sir is pwede ko ba daw i-share yung daily routine ko sa pag-aalaga ng mga isda natin. And of course, good morning mga groomers. Once again, this is Free Sinisa and welcome to my vlog. So mga ka-groomers, our content for today, this is being requested by one of our subscribers. So according to sir is pwede ko ba daw i-share yung daily routine ko sa pag-aalaga ng mga isda natin. And of course, sino ba namang makakatanggi sa request ng ating mga subscribers. So again, I just want to share with you lang mga ka-groomers sa very simple na routine lang natin every morning. So every morning, ginagawa natin first is water change. But first, since ang lakas ng ulan kagabi, so kailangan ko linisan yung mga front glass ng mga tanks natin. Kasi hindi kasi makikita yung isda. So advantage nitong malinis talaga yung front mga ka-groomers is makikita natin yung mga parasites. Yun yung pinaka-importante kasi para sa akin ma-monitor natin if ever may mga parasites para hindi na dumami. And of course, ina-advise ko sa mga ka-groomers natin na mag-stock ng mga anti-parasite na mga gamot. Especially yung mga naka-outdoor. Kasi outdoor kasi mga ka-groomers medyo grabe talaga, prone talaga sa parasite. So linisan muna natin yung front glass. And gaya ng panahon natin ngayon mga ka-groomers, yung anchor worm, grabe. Natamaan ako ng anchor worm dito. Buti na lang may yung mga ganyan nga routine mga ka-groomers, anchor worm, red spots, yung mga kuto, yan yung para sa akin madali na lang yan mga ka-groomers. Madali na lang yang gamutin. But sa mga newbies, especially kahit red spots nagpapanik sila. So good thing na may mga gamot tayo. Pero basic lang talaga ang gamot yan mga groomers. First is red spot. So let's talk about red spot mga groomers. Red spot is wait lang mga groomers, hinihingal ako. Yung red spot mga groomers, ang cause niyan is tumaas yung ammonia level. So pag mataas ammonia level ng tank or pan natin, automatic yan. Magkaka-red spot yung mga isda natin. So ang gagawin nyo lang for red spots is, if ever, or for me mandatory talaga na may hospital or quarantine tank tayo. Aside sa mga bagong bili nating isda, meron tayong paglalagyan ng mga isda na may mga sakit para ma-separate siya sa mga natin, mga isda na healthy. So again, going back to the red spots, prepare nyo yung quarantine tank nyo. Mas mabuti yung tubig na gagamitin is galing sa tank nyo para hindi ma-water shock or temperature shock yung isda natin. So after that, separate nyo na yung isda nyo, and then maglagay kayo ng aeration, malakas na aeration. And if possible talaga, for me lang, mas maganda yung hospital or quarantine tank, may filter. Kahit yung mga DIY lang mga ka-groomers or yung mga Black Knight ba na na mga top filter. Ang purpose kasi niyan for me mga ka-groomers is macycle talaga yung tubig. Kasi kung aeration lang is paikot-ikot lang yung water natin.
So, I mean, hindi nasa cycle ng mabuti yung water natin. So, mas prefer ko talaga may ano ba to? Top filter for quarantine and hospital tank. So, at the same time, ang gagawin nyo sa red spots mga ka-groomers is, red spots to ha, wala tong any parasite. So, red spots muna tayo. So, red spots is daily water change lang yan sa quarantine tank nyo. And of course, sa main tank nyo, since nagka-red spot na ang isang isda, mga ka-groomers, make sure to do 50% water change kasi mataas ang ammonia level. And yung sa isda na natamaan talaga ng red spots is quarantine and then daily water change. 3 to 5 days lang yan mga ka-groomers. Ang red spots, wala na yan. Just add rock salt lang. Kahit rock salt lang yung gamitin mga groomers, walang problema. Okay? Sa red spots, yon. And ito, pinaka-common to na issue sa sa mga naka-outdoor most of the time is yung anchor worm. So yung anchor worm, ginagawa ko dyan is first, binubunot ko talaga yung mismong anchor worm. And nagdudulot yan ng sugat sa isda. Yung anchor worm mismo mga ka-groomers. So ang ginagawa ko dyan, binubunot muna yung anchor worm. After that, sineseparate ko yung isda na may sugat. Kasi nasusugatan. As I mentioned, nasusugatan sila pagkatapos mong bunutin yung anchor worm. And same process lang yan sa paggagamot ng mga ka-groomers, yung sa sugat ng anchor worm sa sa red spot. Kasi red spot din yung iniiwan ni anchor worm eh. May sugat nga lang. Kasi grabe yung anchor worm. Hindi ko alam kung anong itsura niyan, pero pag bunot mo ng anchor worm, meron siyang parang may 3 or 2 parang ipin na mataas. So, talaga, kawawa yung mga isda. So, bunutin nyo yung mga ka-groomers. Kasi, ang anchor worm kasi, pag di mo binubunot, nagdidepend ka lang sa, sa gamot, mahirap siyang patayin mga ka-groomers. So, I strongly suggest na bunutin talaga yung anchor worm one by one. It's either gumamit kayo ng nipper yung ginagamit ng mga groomers, or puller yung sa buhok. Yun yung ginagamit ko. Pero pag mataas yung kuko nyo, okay na kuko, yan yung pinaka basic na ginagawa ng iba. Kuko lang ang gamitin. So, pagkatapos bunutin, again, lagay sa quarantine tank. Walang feeding mga ka-groomers ha. Anything na nagagamot kayo ng isda mga ka-groomers, huwag nyong pakainin. Kasi ang isda na may sakit, pag nakakain or pinakain nyo, lalong mas-stress. So, avoid feeding 3 to 5 days talaga pag nagagamot kayo ng isda. Okay? So, anchor worm again, since may anchor worm na sa main tank nyo, possibly, may nakakaitlog na yan dyan sa tank nyo. So, ang gagawin nyo lang is water change kayo sa main tank nyo ng 50%. Again, this is my experience or mga steps na ginagawa ko mga groomers ha. So, 50% water change. And then, after water change, ang gamit ko is Romac na blue. Again, baka naman sponsored. Baka sponsoran tayo ni Romac. For how many years na akong gumagamit ng Romac. Again, sa mga Romac na mga supplier, baka naman. So again, Romac blue yung ginagamit ko. Please do read the directions on the label sa likod mga groomers kasi medyo matapang ang Romac eh. And then after that, lagay na kayo ng Romac sa nyo. Ang ginagawa ko is naglalagay na ako after water change ng 50% sa main tank, naglalagay ako ng Romac. Again, when you're using Romac,
ay wag kayong gumamit ng rock salt or anything na ihalo nyo sa romac. Patay ang isda niyan. So, wala, pag romac ang gamitin, sinasuggest dyan sa label, sa directions, turn off your filter kasi patay yung mga good bacteria nyo dyan. So, it's better to turn it off lang. Ako hindi ko turn it off, but I strongly suggest turn it off para yung mga good bacteria sa filters nyo hindi mamatay. So again, never, wag kayong mag-add ng anything pag gumamit kayo ng romac. Rock salt or any medicine na anong gagamitin nyo. It's just romac alone lang talaga. After paggamit ng romac, so 6 to 8 hours or 4 to 6 hours. Teka ha, kunin ko na lang para sure. Okay. Okay, so yeah, stop filtration system. Change water 40% after 4 to 6 hours of treatment. For anchor worm, repeat treatment 3 to 4 consecutive days. So again, 3 to 4 days ang treatment ng anchor worm. Kasi mga ka-groomers, si anchor worm, nag-iitlog yan sa tank nyo. And hindi nyo makikita yung mga maliliit na anchor worm na nasa tank nyo, nag-free swim. So paglagay nyo ng isda at hindi nyo ginamot si anchor worm or hindi nyo naagapan, muli na namang babalik sa mga isda. Kawawa naman yung mga isda. So, again, bunutin, kaya sinasuggest ko talaga na bunutin si anchor worm. Pagkatapos bunutin, gamutin si isda na nag-anchor worm, 3 to 5 days, no feeding, just water change lang. Same treatment with the red spot. Then, 3 to 4 days, consecutive treatment sa isdang sa main tank nyo para mamatay pati yung mga itlog ni anchor worm. And then, turn off your filtration para hindi mamatay ang mga good bacteria. Okay, that's for the anchor worm. Punta naman tayo sa kuto. Kuto is very visible ang kuto, mga ka-groomer, sa isda, lalo na pag red-white yung isda nyo. Ay nako, ang daling makita. So si kuto naman, ang ginagawa ko is, ang kuto, mga groomers, same lang yung gamot na ginagamit ko. Romac na blue. Again, Romac, baka naman. So, same lang yung gamot na ginagamit ko. Same dose, same lang talaga lahat. At saka, yung kuto, kinukuha ko talaga. Polar, yung sa buhok na pangbunot ng puting buhok, mga groomers, yan yung maganda sa kuto, pangbunot. And then, ang ginagawa ko, mga groomers, nagkukuha ako ng maliit na tab, doon ko nilalagay yung isda para mabunot ko talagang kuto. Same with the anchor worm, doon ko sila binubunutan ng kuto sa planggana na may maliit na tubig para hindi naman mamatay yung isda sa tagal ng hinahawakan mo. Nilalagay mo sa tubig, tsaka kinukuha, tapos bunot yung mga kuto or any parasite, pero ang mga talaga sa isda, mga groomers, is kuto at anchor worm talaga. So, ganun. Same process, kinukuha ko talaga ang kuto, mga groomers. At saka may maliit ako na water, parang ganito, pinuputol ko. Nilalagyan ko ng super daming asin para pagbunot ko sa mga parasite, doon ko nilalagay sa may mga maraming asin para mamamatay. So, yan yung ginagawa ko, mga groomers. And then, yung mga isda na may kuto, same pa rin, nangingitlog pa rin yan sa mga tank natin. And then, same process, nag-free swim sa mga tank natin. So, kaya, mas maganda talaga pag nagamot natin yung mga isda natin. So, wag talagang pabayaan, mga groomers, na magdidepende na lang kayo sa mga gamot na nabili niyo. Again, mas madali yung
treatment if binubunot yung mga parasite. Compare sa nagde-depend lang kayo sa mga gamot na nabili nyo. Pero sobrang laking tulong talaga ng mga gamot. It's just para lang ba maiwasan na hindi dumami sila sa main tank nyo. So kaya gumagamit tayo ng mga gamot na mga anti-parasite. So yan yung mga basic lang mga groomers na gamutan sa mga ganyan. May mga red spot. Kasi marami kasi ako natatanggap na may nakikita akong pula sa katawan ng isda ko or ganyan. So super dali lang talaga yan mga ka-groomers. Basta ano lang, ano ba to? Kung sa Bisaya, kugihan ka lang mag-water change. Yan lang talaga. Kasi sa fish keeping mga ka-groomers, effort and time talaga. And mandatory naman gagagastos talaga tayo sa hobby na to. Magastos ang hobby na ito mga ka-groomers. Especially kung gusto mo nang pumasok sa kompetisyon. Magastos talaga. Conditioning, maintenance, yan. Super magastos talaga. Pero hindi naman talaga nababayaran ng pera yung saya na binibigay ng hobby na to. Lalo na pag nanalo ka na sa mga actual shows mga ka-groomers. Ang saya-saya. Speaking of actual shows, natapos na yung Panabo National Actual Goldfish Show last day, October 11, 12, and 13. So yun yung sa Panabo. Pasensya na, Doc Cyril, hindi ako nakapunta. Sobrang busy talaga kasi malapit na yung show ko. Nagpalinis ng mga tanks. And again, speaking of naglinis ng tanks, shout out sa Vice President ng La Norte Goldfish Club, Mrs. Yelin Dima Vivas, at saka kay Kuya Roland, yung husband niya. Tsaka yung mga tao ni Sir Bra, thank you very much, the President of La Norte Goldfish Club. So grabe talaga, apat lang sila naglinis ng 200 plus tanks ko. Again, thank you very much sa suporta. Hindi yung taga La Norte mga ka-groomers na club, grabe yan mag-support sa amin dito sa Aurora. Isang tawag lang yan, dating agad. Trabaho pag siyempre magpapatulong ako pag linis, hindi kaya. Ang dami ng tanks mga ka-groomers, hindi yan kaya ng isa, dalawang tao lang. Grabe talaga. Again, thank you very much sa inyo, Kuya Sir Bra. Thank you. Lagi yang tumatawag si Sir Bra. Kumusta na? Update. Ano daw, ilan ng tanks na lininisan. Again, thank you very much, sir. Nasa training kasi si Sir Bra. So, pero ang suporta is palagi pa rin nasa hobby natin. Walang tigil na support. And also, going back to actual shows, we have upcoming actual show. Second International Actual Goldfish Show sa Cebu. This coming next week ata, 25, 26, 27. October 25, 26, and 27. So, kita-kita tayo doon mga ka-groomers. And after ng Cebu, show namin dito ni Sir Adrian Pinote sa Aurora. Our 4th Pride of Aurora National Actual Goldfish Show. Please do support mga ka-groomers. Again, I'm encouraging everyone to support actual shows and online shows para happy ang keeping natin. And of course, as we all know, na ngayon grabe na ang kompetisyon, marami na talagang magagaling na mga groomers. Yan yung maganda. Maraming magagaling mga ka-groomers para challenging yung show ba. Yan yung gusto ko. Kaya di talaga ako tumitigil sa pagpapashow kahit medyo magastos. Alam mo na, gaya nga ng sabi ko, magastos tong hobby na to. So, magastos talaga. And shout out to our trophy maker, the #1 trophy maker in the Philippines. And he is now an international trophy maker, Mr. Franco. And sa magsiset up soon, or sa palaging nagsiset up sa mga actual shows namin dito sa Aurora, Bulling It Line, headed by Mr. John Ray Sutin. Thank you again, Master, sa pagsuporta.
And to all of our judges this coming show, uh, si Sir Marky Kikoy, Tikoy House, Christian Lingatong, Gary Pool, kulang pa ng isa. 5 yun. Christian Lingatong, Gary Pool, John Ray Sotin. So, John Ray Sotin, Marky Kikoy, Tikoy House, Christian Lingatong, and Gary Pool. Yan yung 5 judges natin sa ating 4th Pride of Aurora National Actual Goldfish Show. And ang schedule ng show, mga ka-groomers, inform ko na lang kayo in advance. So, November 8, 9, 10 yung show natin. 8 is Friday. Start na tayo ang early bench-in kasi Thursday night, set up na lahat ng tanks natin. So, by Friday morning, pwede nyo nang dalhin yung mga isda nyo para makarelax. Mas advantage kasi mga groomers pag mag-early bench-in ka. Kasi yung mga isda mo nakaka-relax. Kasi Saturday 3 p.m. cut-off ng bench-in natin. So by 4 p.m. Saturday, start na ang judging. So, ang judging natin is 5 sila. So, hindi ko i-divide yung mga judges. So, i-judge talaga ng 5 judge lahat ng isda, lahat ng kategory para patas. And again, sa judging natin, live tayo sa Facebook. So, abang-abang yung mga hindi nakapunta na nagpa-handle lang ng isda. So, again, live tayo sa Facebook and sisikapin ko maka-live tayo sa TikTok as well. And after ng judging, tabulate ni judges, ng head judge natin. Pagkatapos i-tabulate, automatic sticker na tayo. Ribbon. So pag ribbon, after ng ribbon, yung mga nanalo, and then after that, awarding na tayo. But again, I just want to clarify na hindi pwedeng mag-bench out on Saturday. Awarding lang. So awarding, trophies, raffle tayo. After ng raffle, awarding, ganyan, mga trophies. And then, bench out natin is Sunday. Starts on 6 a.m. So, ganyan mga ka-groomers yung kuan. Anyways, sa mga naka-join na dito sa Aurora na actual goldfish show namin before, ganyan naman talaga ang process ko dito sa pagpapalakad ng show. So, Sunday talaga ang bench out. And for handlers, sa mga taga Luzon at saka taga Visayas, you can contact IC. Si Master IC yung mag-handle from any airport. And also, sa mga taga Luzon or Visayas, para mas malapit lang yung travel time is ipadala nyo sa Pagadian Airport para si IC na lang ang papapuntahin ko sa airport. Siya na yung kukuha ng mga isda doon. Anyway, may mga extra na sasakyan naman tayong magagamit kahit ilan pa yung entries na ipapadala ng natin. And I'm advising everyone sa magpapadala from Luzon and Visayas, please do send your fish Friday. Kasi mga groomers, yung BFAR permit is ako ang kukuha sa Pagadian by Friday kasi walang office ng BFAR yung mismong airport dito. Maliit lang kasi yung airport sa Pagadian mga groomers. So, Monday to Friday lang yung office ng BFAR. So, kailangan kong, ahead of time, kailangan kong malaman ilang isda yung darating at sino yung kukuha ng isda pagbalik niya sa Visayas or sa Luzon. Kasi lalagay yan sa permit eh. So, again, for Luzon, I know yung handler ng Luzon is Sir Christopher Sevilla. So, Sir Chris, if ever hindi ka makapunta, so please let me know ilang isda yung ipapadala nyo sa show ko this coming November para makuhanan ko ng permit dan. And then I will send you a message as well, Sir Chris. And after my show, meron na naman ang show sa Malaybalay. So, November, I guess, 15, 16, and 17. So, medyo malapit lang. Sir Chuck, kita-kita tayo doon. Hope na medyo hindi tayo mabisi para makapunta. After ng Malaybalay,
promote ko na rin yung Groom Your Own Fish. This is organized by Sir Tango Gab sa Luzon. So, groom your own fish but actual judging. So, para na rin actual show mga groomers. So, I'm guessing 100 participants to kasi medyo kaya according to Sir Franco is Sir Tango, patikim lang daw muna. So 100 muna yung 100 kasi yung tanks niya na pagawa eh. So 100 muna. By next year, doon na yung National Actual Goldfish Show ni Sir Tango. Abangan yung mga taga Luzon. So again, mayroon na kayong actual show dyan na paparating. So hopefully kita-kita tayo. Punta ako by December sa actual show ni Sir Tango, yung groom your own fish. Sumali din kasi ako eh. Baka naman makachamba. Pero ewan ko lang. Baka may natira pa tayong chamba, tingnan natin. And one of the reason why gusto ko talagang pumunta sa mga actual shows to meet and greet sa mga ka-groomers natin. Ganyan yung maganda sa actual show mga groomers eh. Nagsasama tayong mga groomer doon, nagkukwentuhan, ganyan. Yan lang yun. Simple lang ba? Simple. So, yan yung pinaka-importante, bonding mga groomers. Hindi yung nag-aaway kayo dyan, anong inaaway nyo. Bakit kayo nag-aaway? Isda lang naman yan. So, again, stop the hate and let's enjoy our hobby mga ka-groomers. So, ito lang yung simple na natin dito mga ka-groomers, mga ginagawa. And, again, thank you very much sa nag-request ng content na to. So, every morning ko talaga ginagawa to after ko maghatid ng anak ko sa school. So, ito yung mga ginagawa ko. So, inuuna ko muna yung mga tanks na linisan. After nito, doon naman ako sa mga ponds. So, yung ponds, mga ka-groomers, since Monday, schedule tayo water change ng 50%. So, once a week lang ako nag-water change sa mga ponds ko. Kasi ang dami at ang lalaki ng mga filter niyan. Malaki tiwala ko dyan. So, once a week, 50 to 60%, minsan 70% pag umuulan. So, safe talaga yung mga isda natin. Ayaw ko talaga magkakasakit sila mga groomers kasi sayang yung effort ko. Kaya ini-investan ko talaga ng time at saka money itong hobby natin. So, ganyan lang yung mga natin, mga routine nito mga ka-groomers. However, sa mga nagka-inquire na sa akin, mahal talaga ang benta ko sa mga isda ko. And also, may nag-comment din kasi na ang dami daw babayaran pag nag-ship ako ng isda, especially on Luzon. Again, sir, kung nagbibigay lang sana ng libreng gasolina yung Shell, free shipping tayo. Automatic yan. Plain fee na lang yung babayaran. Wala na pong libre sa panahon ngayon. Kahit mag-CR ka pa, may bayad. So, again, sana naman isipin natin yung mga seller na ang effort nila, ganyan, ang gas, papuntang airport, okay lang sana kung via bus kasi may terminal naman kami dito. Kung pupunta pa ng airport, around 100 kilometers balikan, babayaran yan. Alangan naman, lagyan ko ng tubig yung gas tank ko para lang makatipid. Especially tubig, may bayad din. So, again, let's understand na gumagastos si seller, si groomer, si breeder sa mga isda at saka sa pag-ship ng lahat yan. Siyempre, dapat i-appreciate natin mga ka-groomers. Huwag lang tayong magdepende sa mga libre, freebie, ganyan. Mahirap yan mga ka-groomers eh. Sana tulungan natin ang isa't isa sa hobby natin. Huwag tayo puro hingi ng freebie, discount na malaki, tapos ganyan, gusto pa free shipping. Grabe naman. Kaya nga sinasabi ng iba, subukan yung mag-breeding at saka subukan yung mag-free shipping para ma-feel nyo rin kung ano ang nafe-feel ng ating mga breeders or mga sellers. Again, mga groomers, hindi namin to ginagawa para yumaman. It's just the love of the hobby lang talaga mga groomers. Hindi ginagawa ng iba yan para yumaman. Sana tulungan natin ang isa't isa para naman lalo pang sumaya at lumawak tong industry natin. Huwag tayong magdepende dyan sa mga
mga ano-anong gustong ni-request. No? Daming request pero gusto naman libre. Walang ganyan mga ka-groomers. So sana magtulungan tayong lahat and hopefully may konting natutunan kayo sa short video natin mga groomers. Once again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.